Balikan ko lang 'to si Magtanggol Asa 'no, kasi yung isang napansin ko doon sa kanyang liham kasi nakita nga namin 'no, Oo. doon sa iyong post. Oo. Ah, may letra doon na hindi ko maalala doon sa sarili kong mga typewriter noon 'no. Oo. Yung nga, Oo. Actually, letter na letter na type. G. Ah, Oo. Ngayon, pero letter G na may tilde sa taas. Ano? yes, Yung oo. parang wave na ganyan. Oo, may typewriters pala na may gano'ng type. Oo, doon din ako nagulat kasi wala pa ako nakikita. Hanggang ngayon, hinahanap ko yung makinilya na yun. So bihira yung ginawa ni Magtanggol Asa na may ganong type. Well, bihira sa atin ngayon, pero nung panahon niya, subsequently nakita ko rin sa mga ibang manuskrito, sa mga ibang manunulat eh. It was quite common noon. Kasi yung sinasabi natin nga ngayon, ang kumakatawan diyan ay itong G nga na may ganyan sa taas. Talagang ginagamit It had nila its yun. own type. Yes. You didn't spell it NG. No. No, there was a time. Yung sabi mong bayang malaya, ang basa niyan bayag malaya eh, Yeah. na may ganun sa taas yung Oo, G. oo. Ano? This type was developed for Filipino language? Apparently, somebody took the trouble to to mold this particular And type mukhang bar. mass-produced pa. Yes. It wasn't customized for this guy. Baka may demand talaga para dyan. Kaya nga naniniwala ako na kung pagtiyaga ako, may mahahanap pa rin akong makinilya na may ganyan. That's my holy grail now in terms of typewriters. Kasi nakwento ko nga sa iba na sa ngayon, ang sabi sa akin, ang isang wika na lang sa buong mundo na nagtataglay ng ganyang karakter ay yung wika na tinatawag nilang Guarani na sa isang lugar sa South America. Mabuti kung may mga makinilya yung mga Guarani at kukunin ko na lang doon. Kaya nga lang, wala na akong mahanap talaga. What's curious is, sa dami ng mga typewriters mo at sa mga typewriters na nakita namin, wala pang ganon. Kasi karamihan naman ng mga typewriter ko, nagagaling sa labas ng Pilipinas. Okay. Nanggagaling sa eBay yan. But I presume yung mga typewriters na yan, they're somewhere in the Philippines pa. Yes. But who else would use it, right? Kasi meron pa akong mga typewriters na mga 1930s na dito sa Pilipinas binenta kasi nandun pa yung decal noong office supply company na nagbebenta. So alam ko for the Philippine market 'yon. Pero wala na siya nung ganyang letra. So I'm guessing na around the 1930s hindi na siya ginagamit. Although yung mga sulat ni Magtanggol Asa ay 1950s na 'yan. Oo nga. Kaya nag-survive pa yung yung makinilya na 'yan. It's a little mystery, but an interesting one.